Kamusta mga tropa? Welcome to my channel. Ito nga pala yung 300 gallons goldfish tank na sinet up ko. Pinapakain ko dito itong mga Artemia brine shrimp eggs. Ito yung mga eggs na hindi mo na kailangang i-hatch. Pwede mo itong ipakain. Decapsulated na kasi to, wala na itong mga shell. So healthy to sa mga isda natin. Mataas ang nutrients and proteins level nito. Pero syempre basta iwas tayo sa overfeeding. Pinapakain ko to sa mga goldfish ko 2 to 3 times a day. Bali yung design ng tangke na to pang 400 gallons. Pinabawasan ko lang yung height niya. Tapos yung stand niya pinabawasan ko rin ng height para sakto siya kapag nakaupo ako, maganda yung view. Overhead sump filtration nga pala to. Tapos parang aquaponics ang tema niya. So bali dito yung tubig niya, dito bumabagsak. May additional akong air pump, yung sponge. Tapos nandito yung pinaka main pump. Kinabitan ko siya ng 20mm na tubo. Meron siyang bypass dyan sa gitna para makontrol ko yung flow, para siguradong hindi siya sobrang lakas papunta sa sump. Tsaka parang bypass na rin siya. Just in case magkasakit yung isda, pwede kang maggamot, pwede mong i-turn off yung bypass na yan. Tapos yung tubig niyan, mapupunta dito sa filter sponge. Tapos meron din yung UV sa ilalim. Yung UV yan yung nag-i-sterilize ng tubig para hindi masyadong lumutin yung ating aquarium. Then, sa ilalim niyan, meron na mga ceramic rings. Tapos, meron din mga filter media. Halos lahat na na-order ko dito, galing lang din sa Lazada. Tapos, ayan, meron siyang red lava rocks. Tapos, sumunod dito yung black lava rocks. Nilagay ko siya sa bag para just in case i-rinse ko siya, madali siyang tanggalin. Meron din siya activated carbon. Tapos yan, puro ceramic rings na filter media. Ito, graba. Ito yung graba na ginagamit natin sa construction. Magandang ano rin yan, filter media. Basta hugasan nyo lang muna. Tapos itong mga floating plants, lily yata tawag rito. Maganda to pang absorb ng nitrates. Tapos ito yung mga coral gravel, pampataas ng pH and KH natin. Tapos yan, babalik na siya ulit sa system. So, paikot-ikot lang siya yung circulation niya. Yung pump ko nga pala dito is 3,000 liters per hour. So, kung ang iyong tangke ay 300 gallons, mas maganda talaga 5 to 10 times ang water turnover per hour. So, dapat mabilis ang ikot ng tubig. Pero, syempre, hindi naman yung sobrang lakas din. Yung makikita nyo rin naman yung mga isda doon, dapat hindi sila nai-stress doon sa flow. So, itong design ko na to para sa anak ko kasi mahilig siya sa mga goldfish, nag-enjoy siya na magpakain, ganyan. So, hindi ko siya nilagyan ng mga design, hindi ko siya nilagyan ng mga bato sa loob, mga soil or plants para mas madali siyang linisin. Ito nga pala yung yung LED light na nabili ko rin sa Lazada, parang 200 lang to or 100 plus lang to. 3 meters na siya ang haba. Ayan. So dahil low-tech lang naman yung aquarium ko, wala akong mga display, soil rocks at saka mga plants dun sa mismong main tank ko. Hindi ko naman kailangan ng malakas na ilaw. Kailangan ko lang yung saktong light na para lang makita at maganda yung view ng mga goldfish tuwing gabi. Not necessarily na kailangan nila kasi napapasukan din naman ng sunlight nasa labas tong aquarium. Pero hindi naman siya din direct para hindi rin siya lumutin. Tapos meron din ako ditong USB air pump na extra papunta naman dito sa crown tail beta tank. Parang aquaponics team nga pala, nilagyan ko ng mga pothos plant. Ito yung mga madadalas nating makita sa mga garden na hanging plants. Putulin mo lang yon, make sure na kasama yung ugat. Ilagay mo lang dito sa yung overhead sump, ilagay mo yung mga roots nila. Pati itong lily, malakas na mag-absorb ng ammonia and nitrate. So makakatulong to na yung mga dumi ng mga isda, kapag medyo naparami yung pakain mo, nagiging nutrient siya ng halaman. So, mas napapalago mo ng mas mabilis yung halaman at napapaganda rin yung water quality ng mga tubig. Alam naman natin na itong mga goldfish na to, kain ng kain tong mga to. Malakas tong kumain. Kaya naman, ito, kailangan mo rin ng water conditioner tuwing magwa-water change ka. Tapos huwag mong kakalimutan, maganda meron kang beneficial bacteria. Isa na tong stability. May ibang brand din na okay tulad ng API Quick Start, meron din sa Sera. Pero ito yung ginagamit ko, stability, na order ko lang din online. Ilalagay ko na lang yung link ng mga Lazada store na nagbebenta ng legit na mga produkto nito. So itong stability, ang kagandahan nito, kapag gusto mong mag-setup ng aquarium or beginners ka pa lang at gusto mo na maglagay agad ng isda, pwede mong gawin yun. Basta maglalagay ka ng stability. Kasi nga, ang mga isda natin, hindi naman nila gusto ng sobrang linis na tubig. Ang kailangan nila, yung tubig na meron ng beneficial bacteria. At itong stability, sila yung magpuproduce ng mga beneficial bacteria sa aquarium.
Pero yun nga lang, mas risky siya sa simula kung gusto mong maglagay agad ng isda kapag bago yung aquarium mo. Or pinaka-safe pa rin, patakbuhin mo yung tubig mo for 2 to 3 weeks. Lagyan mo ng stability bago mo lagyan ng isda. Pero if ever man talagang hindi kaya or gusto mo talaga maglagay, excited ka, kailangan may stability ka para maiwasan mong magkasakit o mamatay yung mga isda, lalo na pagbago yung aquarium. Pagdating naman sa pagkain, ito naman yung decapsulated brine shrimp. Hindi mo na kailangang i-hatch to, pero pwede ka rin bumili ng hina-hatch, okay din yun. Ito naman, diretso na ipapakain mo. Alam ko maraming mga brand na pinapakain sa mga isda natin pampaganda ng kulay, pero isa to sa pinaka-basic na effective yung brine shrimp. Meron din ako ibang flakes, panchicha nila para may iba ring option para hindi lagi pare-pareho yung kinakain nila. Meron din akong goldfish pellets, pwede rin naman yun. So maganda, meron din silang iba-ibang type ng pagkain. Pero para sa akin, nung napansin ko, nung pinakain ko sila ng Artemia brine shrimp, talaga namang naging matingkad yung mga kulay nila. Ito nga pala yung pang-hatch ng brine shrimp. Just in case bumili ka ng pang-hatch, kailangan mo air pump, tsaka itong hatching cup, pero pwede ka ring bumili mas malaki dito kung mas marami yung gusto mong i-hatch. So etong setup ko guys ay very basic lang, wala siyang mga plants, rocks sa loob kasi nga mas gusto ko mas madaling linisin kasi nga dahil busy sa work at ako rin yung maglilinis nito or yung mga kasama ko sa bahay, ayokong mahirapan sila. At dahil wala kang plants, ibig sabihin hindi namin kailangan ng malakas na ilaw, okay na tong LED strip na na-order sa Lazada. Tapos, maganda din na meron kang mga plants, aquaponic style doon sa iyong overhead sump para masigurado na kahit papano minsan napapasobra yung pakain, lalo na yung mga anak ko na excited lagi magpakain ng mga fish. At least may mag-a-absorb ng mga nitrates at nagiging pataba ng mga halaman. Then eventually kapag lumago yung mga halaman, pwede mo rin ulit ikat tas itanim mo sa garden, di ba? So double purpose siya, napapalago mo na yung mga plants, napapaganda mo pa yung water quality ng mga fish. So talagang naka-design to guys. So kung beginner ka, actually ganito yung beginner setup ng aquarium. Pwedeng mas maliit lang dito yung isa-setup mo or pwedeng mas malaki. Pero ito yung basic setup na dapat ay meron sa aquarium. Pero kung meron kang mga halaman, kailangan mo mas malakas na ilaw. Kasi ang halaman kailangan nila yon. Or kailangan meron kang kahit na few hours sunlight na pumapasok mula sa bintana or mula sa pinaglalagyan ng aquarium mo. Yung mga isda ko nga pala dito, pinaghalo-halong fantail, red cap, meron din akong kaliko, shubungkin, ranchu. So ayun guys, mga ano pa to, mga 3 to 6 months old lang yata tong mga fish dito. So gusto namin kasi na dito sila lumaki sa aquarium namin. So yan yung anak ko, lagi siya nagpapakain after school. Then yung Artemia brine shrimp, pinapakain namin siya ng 2 to 3 times a day. Make sure lang na lagi mo pa rin siyang irregular water change. At kapag medyo marami yung i-water change mo, lagi mo lalagyan ng water conditioner and yung stability, pang-refill ng beneficial bacteria. So yun guys, bali ito yung pinaka basic aquarium setup ng goldfish tank gamit ang overhead sump. Ito yung basic setup na goods for beginners. Hindi ko mare-recommend yung mga nagsisetup ng aquarium na walang filtration system. Kahit maliit pa yung aquarium mo, iba talaga kahit papano meron ka man lang air pump or filtration system na maliit. Kasi yun talaga yung papa-healthy ng tubig para sa isda natin. Para mas lumaki sila, ma-maximize natin yung growth nila at lifespan nila. So hanggang dito na lang guys. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga tropa. Happy fish keeping!